Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sasrogando Sasot, ang inyo pong favorite na tagalista ng Noisy. Ayan. Ano na mga katoto? Kamusta kayong lahat? Paki-share na po ngayon ang ating live dahil pag-uusapan po natin ang comedy show na nangyari kanina sa Senate hearing ni Senator Amy Marcos tungkol sa forced exile ni Pangulong Duterte sa Netherlands. Ayan. Kamusta po kayong lahat? Mabuhay po tayong mga Pilipino dahil napaka-importante po ng ating pag-uusapan ngayon. So, please share now our live para marami pong makarinig, makaintindi, at makapaghimay ng ating mga importanteng usapin ng bayan. Marami na po tayong namumulat sa kalokohang ito ng gobyerno ng Coca-Cola. Hindi ko in-endorse ang soft drink na yan. Huwag niyong bibilin dahil hindi maganda ang soft drink. So, always drink healthy. Anyway, so, ito na, share niyo na. Lalo na yung mga kanina pa nag-aantay. Kanina pa kayo nag-aantay, di ba? So, ito na, no? At ako'y nakakain na. Nagawa ko na ang aking mga dapat gawin ngayong araw na ito. Okay? So, please, share now. Ayan, share now. Maraming salamat sa inyong aking mga masugid na taga-subaybay. Dahil as of this moment, dahil sa inyong very enthusiastic na aking mga audience, all organic, walang halong chemical, ang atin po ngayong update sa ating number ng ating na mga na-boost na po ng FB ang ating mga content dahil sa inyong kagitingan, sa pag-share sa inyong mga kachismisan, chat groups, Facebook groups, at kung ano-ano pa sa inyong mga wall. As of this moment, 178,478,388 views na po tayo at ang ating pong engagement ay 24.8 million. Malaki po yan. Okay? Iilan lang tayo sa aking page, 507,000. So, that's huge. Ito ay dahil sa inyo po na masugid na nagko-comment, nag-share, at nagpapalaganap po ng comedy. Comedy naman kasi nangyayari. So, ito na, pag-uusapan na natin. And of course, no, binabati ko po ang mga taga-Wakanda. Alam niyo naman, Wakanda forever. Ako, kay maniniwala kay Southern Luzon, Wakanda. Kay maniniwala dyan sa apology niyan. Kilala ko yan. Iyan na isang dakilang orokan. Double-faced, walang paninindigan. Alam niyo naman siguro. Kaya huwag kayo magpapadala. Sorry, kumakain ako ng chocolate. At gusto ko ng panghimagas kasi kakakain ko lang at isda yung kinain ko. Okay. Now, mga taga-Wakanda. Alam niyo naman ang nangyari kay Black Panther. Hindi ba? Pag-uusapan na natin dahil ang daming comedy kanina. Okay? So, ang una nating comedy ay, Oy Bob PH, gagamitin ko ang iyong mga videos dahil maganda ang iyong mga content. Okay? I-follow nyo to si Bob PH kasi talagang isa ito nung panahon pa to ni Duterte. Panahon pa siya ni Duterte, kaya siya very So i-follow nyo yan mamaya, si Vov PH. Kasi gumagawa yan ng mga video content. Ayan, Vov PH. Matagal na to. Panahon pa to ni Digong. So, minsan active siya, minsan hindi. Kasi nga, yung nasa likod kasi ng Vov PH is, grabe kasi ang trabaho nito. So, uunahin na muna natin ang guwaping, no? Ako, John Vic, ha? DILG Secretary John Vic. Alam mo, crush pa naman kita, pero
as of this moment, parang nawala na yung pagiging gwapo mo. Dahil hindi na namin alam ang gusto mong gawin sa buhay, John Vic. Okay, ano ba yung point natin dito kay John Vic? Ito kasi si John Vic, sandali. Meron ba akong stand alone ni John Vic? Unahin natin si John Vic kasi si John Vic talaga yung nakakatawa. Todo. Parang, meron ba akong ano ni John Vic? O ito, papanoorin muna natin ang eksena ni John Vic sa buhay. Okay? Kayo ba? Because during the press conference... Okay. This is from his interview sa Bilyonaryo with the gorgeous Pinky Webb. Ayan Pinky Webb, sabi ko na gorgeous ka. Gorgeous ka naman talaga. So, actually, ang ganda ng face card ng interview na to. No? Gwapong-gwapong si John Vic, gorgeous na Pinky Webb. So, usapan to na mga magaganda. Ayun nga lang. Parang usapan nga lang ng ganda lang. So, papanoorin natin si John Vic. Siguro napanood yun na itong lahat. Okay. So, i-recap lang natin yung kanyang sinabi ng ating crush na si John Vic Remulla. Aminin nyo, nagwapo si John Vic. Huwag na kayo magtaka. Gwapo talaga si John Vic. Pero, ay evaluate na ngayon natin ang kanyang substance, no? So, ipi-play na muna natin to. Really, on top of this, kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the president and I. So, would you support? So nakita niya na yon yung sinabi niya na, ano ba yan? I think napanood niyo na yung sinabi ng Bilyonaryo, no? Hanapin ko nga yung buong video nito. Asan ba ang buong video niyan? Do I have it? Anyway, papanoodin din natin dito. Nasa VOV PH din siya. Ang nakakagulat kasi is John Vic Remulla. Parang napanood na natin tong lahat. So, hindi ko alam kung anong gustong palabasin ni John Vic Remulla. Ano ba tayo? Tayo ba ang mababang IQ? Yun ang naman gusto ko malaman. Tayo ba ang may taurine deficiency or tayo ba ang nasa ibang kalawakan? Ano ba? Nasa multiverse na ba tayo? Tayo na ba ay hindi ko na alam kung anong nangyayari dito sa ating bayan, no? Anong nangyayari sa ating universe? Parang nag-split na ba ang universe at dumating na ba si Doctor Who? Si Thanos, napunta na ba kay Thanos ang Infinity Ring? Kaya gusto ko yung buong sinabi ni John Vic para with impact. John Vic Remulla, core group. Ayan. Kasi maganda kasing mapakinggan natin yung buo para walang misrepresentation. Baka na naman sabihin nila, tayo? Nagsisinungaling tayo. Hindi ba? Okay, let's find parang hirap namang hanapin ngayon ng core group. Core group, 'di ba? Kasi baka sabihin nila fake news tayo kasi hindi naman ang hirap nang hanapin ng core group. Ano ba 'to? Nag-ano na ba tayo? Kasi dapat manggagaling sa kanyang bibig mismo. Kailangan straight from his mouth. Baka sabihin kasi ni John Vic Remulla na AI. Hindi ba? Kailangan talaga direct from the horse's
Straight from the horse's mouth. Pero ang balita ko, hindi raw pang kabayo. Yun lang naman ang balita ko. So, medyo misleading yung straight from the horse's mouth. Kasi parang hindi naman daw pang kabayo. Parang pang ano lang daw, tuta, ganyan. Wala akong sinasabing masama. Cute ang mga tuta. So, pwedeng cute lang. Diba? So, ito naman kasi, asa na to? Parang may nag-delete na nitong sinabi ni John Vic, yung video niya mismo. Ano ba to? Scrubbing na ba ang tawag dito? Online scrubbing. Hindi ko na mahanap yung video eh. Kahapon, ang daming video nito. Kaya ngayon, kaya alam niyo na ang importansya na pag may nakita kayong video, i-download nyo na kagad. Hindi ba? I-download nyo na kagad. So, asa na yung... Okay, ito na lang kasi maganda dito. May nakita ako, John Vic versus John Vic. So, ito, papanood ko sa inyo para for more... Was that the plan from the very Yes, beginning? from the very beginning. What was, and who was really on top of? Ulitin Was that the plan from the very Yes, from the beginning? very What beginning. was? Hala, bakit ako naglalag? Was that the plan from the very Yes, from the beginning? very What beginning. was? And who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So yes. ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the president and I. Few moments later. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. May isang grupo na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that is all. Rumor lang yun? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya, kung ikaw So, Was that the plan from the very Yes, from the beginning? very What beginning. was? So, ang linaw ng pagkakatanong ni Pinky Webb, hindi ba, na was that the plan from the very beginning? Sabi ni John Vic, yes, hindi ba? Yun ang sabi niya, yes, tapos pinanong siya ni Pink, ang next question ni Pinky Webb is, ikaw lang ba ang mag-isang nagplano nito? Sabi niya, hindi, may core group. May core group, mga friends. So John Vic Remulla, bilyonaryo, planning. Hindi ma'am. So malinaw na malinaw yung pagkakasabi niya. So ngayon magi-invoke siya ng executive session. Pero the problem is, hindi siya pwedeng mag-invoke ng executive session kasi nga, binunyag niya na in public. So what is the executive session for?
ito na, nakita ko na yung original. Ayan, panoorin natin yung original. Kasi kayo naman kasi, pag magpo-post ka ng video, i-share nyo naman yung original link para naman, ano tayo. Okay, ito na yung original video. Kasi kailangan, ano tayo, very specific. Diba? Okay. Good evening, I'm Pinky Webb. Ano ba yan? Ang bagal ng internet ko ngayon, ha? Diba? Good evening, I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. Maganda talaga to si Pinky Webb. So, ayan. Ang tagal naman. Ay nako, ang bagal na internet ko. Basta alam nyo na yan, napanood na ng bayan yan. So, ngayon, nagdi-deny ito si John V. Na walang nagplano. So, that is the problem. Kasi, ikaw ang nagmayabang na may core group. Tapos sabi ni John Vic, wala daw core group. Hindi kasi po pwede na John Vic, ang yabang-yabang mo ng isang araw, may core group, itinuro mo pa lahat, yung mga kasama. Tapos, ang nakakaloka pa nun, nung nandoon na si Secretary Anyo, ito ang sinabi niya sa Senate hearing, di ba si Secretary Anyo, sa nagsabing, kasama sa core group. The implementation of the ICC warrant is beyond my... The implementation of the ICC warrant is beyond my... Ano ba yan? The implementation of the ICC warrant is beyond... Naluloka ako. Ano nangyayari sa aking connection? Ayan na. Okay. So, eto na. For the record, that I am not aware of any core group, nor am I a member of such group that allegedly planned and prepared for the arrest of former President Duterte. Hindi naman. It was a group effort, Secretary Anyo. Ulitin natin. Ano nangyayari sa connection ko? Umagal ang connection. The implementation of the ICC warrant is beyond... Anyway, so nag-deny si Anyo, naghugas siya ng kamay, hindi raw siya kasama sa core group na sinabi ni John Vic Remulla. So, ang problema kasi dito, bakit ngayon mo lang dininay? Tapos, ang sinabi pa ng yung mainstream media naman ngayon, ang pinapalabas nila, kumakalat lang daw yun na balita. Hindi po kami ang nagpapakalat ng balita. Ang nagpakalat po noon ay si John Vic Remulla. In-interview po siya ni Pinky Webb. So, kayong mainstream media, halatang-halata na nagiging PR kayo, damage control kayo ng gobyerno ni Marcos. Yan na ang tatatak sa inyo sa history nito. Kayo ay damage control ng gobyerno ni Marcos. Dahil mulat na ang taong bayan. Napanood nila yung bilyonaryo interview ni John Vic at hindi nyo na ito maikakaila. Okay. Now, kaya nga, ewan ko ba, naguluhan talaga. Actually, pati si Senator Amy, naguluhan din siya, naguluhan din ako. Naguluhan ng bayan. Kasi nga, ewan ko, ayusin sana ni DIL Secretary John Vic Remulla ang mga plano niya sa buhay dahil lahat ng, parang wala ata nag-agree sa kanya na may core group, pero may core group daw, sabi niya, tas dininay niya, sinabi niya wala siyang sinabing planning, ganyan.
hanggang umikot-ikot na tayo. Kaya hindi namin alam ngayong ng taong bayan kung may ano ba nangyayari sa core group? May pot session ba? Baka may sigutang nangyayari. Kaya nakalimutan niya na yung plan. Kasi, this is too good to be true. Yung ang yabang-yabang mo sa interview mo na may core group, tapos biglang, wala na core group? Tapos sinabi mo, hindi mo sinabi, pero, merong roll VTR. Iba na ngayon, lahat ng ginagawa natin sa social media, may roll VTR. Hindi mo madi-deny, hindi ba? Ano bang feeling nyo ngayon? Do you still think that we still live in the 90s? or in the 80s or in the 70s ng panahon ng tatay ni Bongbong? Na ang traditional media lang ang source ng information ng mga tao at kaya pwedeng kontrolin. John Vic, 2025 na. Kung nakakalimutan mo, hindi ba? Okay. Now, ito na. Isa na itong meron pang isang bongga. Okay. Ipapakita ko lang to kasi gwapo na naman ang involved. Kaya ako talaga, guys. Pag gwapo, hindi ako masyadong na-excite. Oo, hindi ako masyadong na-excite. Siguro sabihin ko lang, cute, ganyan. Okay, ipapaalala ko lang ito sa inyo. Naalala niyo si Goping. Okay, si Goping. Si Goping, siya ay si Asek Miko Clavano. Siya ang spokesperson ng Department of Justice. Ngayon, ang sabi niya, ang naging role namin ay competent judicial authority to attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Kasi 'di ba, ilang beses na tayo itong paulit-ulit. Ayon sa Article 59, competent judicial authority. Kailangan, pagka-aresto kay Digong, ihaharap siya sa competent judicial authority. Ako ang unang nagpasiklab nung issue na yon, Article 59. After nun, bigla na nagkabale-balentong ang Malacanang kung ano yung pinagsasabi. Si aking favorite na Claire Castor, na very cute and very humorous, sabi niya, ang korte ng Netherlands, local Dutch court, ang mag-a-assess kung tama ang pag-aresto. So sabi niya, yun ang competent judicial authority. Ngayon naman, itong si Asek Miko Clavano, iba naman ang sinabi. Nag-claim na sila. Nag-claim na si Miko Clavano na sila yung competent judicial authority noong panahon na yon. Okay, so naging issue ngayon ito sa hearing. Okay, so eto na. Kasi hindi lang pala doon sinabi ni Asek Miko Clavano ang eksena na yon. So panoorin natin. Jay Remulla, etong sinabi ni Asek Miko Clavano. Bakit ang bagal? Naloka ako. Jay Remulla, etong sinabi ni Asek Miko Clavano, March 13th. May tinatawag po na competent judicial authority kung saan ang tagal, naglalag ako ha. Jay Remulla, etong sinabi ni Asek Miko Clavano. Bakit? Jay Remulla, etong sinabi ni Asek Miko Clavano. Jay Remulla, etong sinabi ni Asek Miko Clavano, March 13th. May tinatawag po na competent judicial authority kung saan siya mismo ang mag-test na yung buong proseso po na dinaanan ng arrest ay tama. Ito po ay hawak-hawak ko po yung ating rule or ang tagal, bakit ako naglalag? Bakit naglalag ang mga video sa Facebook? Ngayon lang ito nangyari Bitin natin. Jay Remulla, etong sinabi ni Asek Miko Clavano.
Okay, so anyway, so tinanong Jaya. si DOJ Secretary Remulla tungkol dito. Ngayon, ang sabi ni DOJ Secretary Remulla, hindi naman, ano lang daw yon, figuratively. Hawak ko po yung ating rule, Article 59, na kailangan dalhin yung person arrested sa competent judicial authority. So yun po yung naging papel. Kami po yung nagsilbing competent judicial authority. Okay, so narinig nyo na. So ibig sabihin, ina-acknowledge niya yung Article 59. This is the spokesperson ng DOJ. Ito yung pagkatapos ng pumutok yung Article 59 bonanza ko. Di ba pinakita pa ni Clavano? Spokesperson to ng DOJ. So, ibig sabihin, nire-recognize niya. Pero inako na lang niya na yung DOJ, yung Competent Judicial Authority, hindi nga sila ang Competent Judicial Authority kasi nga, according to DOJ Remulla, hindi naman daw hukom ang DOJ. So, tinanong ni Amy Marcos, so, ano to sinabi ng spokesperson nyo? Ang sabi ni Remulla, ano lang daw yon, figurative. Figurative ang pagkakasabi ng spokesperson ng DOJ. Ano ibig sabihin po ng figurative? Ibig sabihin, ano lang daw to, figure speech. Hindi daw literal yung sinabi ni DOJ spokesperson Clavano. Ewan ko mga mga ka-moisture. Ako naman nagtapos naman ako sa magandang paaralan. Pumasa naman ako ng English literature, ng grammar. Ang alam ko kasi, ang figurative, ibig sabihin pwede itong metaphor, analogy, simile, hyperbole, irony, ano pa ba? Marami pa yan, no? Na figures of speech. So, ang gusto ko lang malaman sa mga English major, may mga English major bang nanonood sa akin? Ang gusto ko lang malaman sa mga English major na nanonood sa akin is ano bang figure of speech? Ano bang figure of speech ang nangyari sa sinabi ni Nico Clavano? Para sa mga English major, uulitin natin kasi I'm very interested kung anong figure of speech yon, no? Kasi parang hindi ko ata to napag-aralan sa English literature and English grammar. So, baka ganito sa Ateneo kasi taga-Ateneo to eh. So, ulitin natin. Ito po na dinaanan ng arrest ay tama. Ito po ay... So, parang hindi naman ata siya nag-figure of speech kasi ito lang kasi hindi ako English major. So, ipapaubaya ko na lang to sa mga English major. Kasi si Goping, binasa niya yung Article 59. Sabi niya, required daw sa Article 59 ng ICC na kailangan i-present sa harapan ng competent judicial authority. Sabi ni DOJ spokesperson, sila daw, DOJ, ang nagsilbing competent judicial authority. Paulit-ulit siya, umikot-ikot siya ng interview, ganyan. Pero ngayong Senate hearing, sabi ni DOJ Remulla, hindi raw literal si spokesperson Clavano, DOJ spokesperson Clavano. Figurative lang daw yon. Anong nangyayari? Bakit napunta na tayo sa English literature? Bakit
poetic interpretation. Onomatopoeia daw. Leche ka Fernando Guerrero, sabi niya, oxymoron. Pwede naman daw oxymoron. Ayun na nga, ano ba oxymoron? Irony? Metaphor? Personification? Simile? Synecdoche? Alam mo feeling ko talaga, ang ganda ng mga final exams kayo, hindi lang sa bar exam. Ako Supreme Court ako talaga, i-require, sana nakikiusap ako sa Supreme Court. Sa bar exam, ngayon, sa bar exam ngayon, ng mga laws, ng mga gusto maging lawyer, kapag ang question na ito hindi lumabas kapag ang question na ito hindi lumabas, Supreme Court, hindi kayo relevant. Dapat ganyan. Dapat may ganyang question. Kayo mahal namin sa Supreme Court, yung mga gumagawa ng bar exam. Pag ito hindi lumabas to sa bar exam this year, hindi kayo relevant. Di ba ganyan madalas sa bar exam? May mga questions na attuned with the times. Yung mga nagre-refer sa mga recent controversy, hindi ba? So, dapat may ganyan sa bar exam. Di ba? Dapat may question na, is DOJ a competent judicial authority figuratively? Kasi, yun ang sabi ni DOJ Secretary Remulla, na figurative lang daw. Okay, figurative. So, kung figurative, ipapaubaya ko na sa English major. Sa mga English lit, sa creative writing. Kasi, parang mas linya nila yan. Yung figures of speech. Pero meron mag-English lit major dito or creative writing? Di ba? Gusto lang namin malaman kung ano. Kasi, talaga alam mo yung parang, joke ba kayo? Ito ang gobyernong bubble gang. Alam mo yon, baka walang gore group. Baka merong bubble gang. Okay, now, eto na. Hindi na nila, itong isang pinakamagandang discussion, no, na hindi ko na malaman kung anong gustong gawin ni John Vic Remulla para lusutan yung mga sinabi, yung mga nangyayari. Kasi, sabi niya, ni DOJ Secretary Remulla, wala na raw jurisdiction. Tama naman daw na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Pero, ngayon, ang sabi ni Remulla, ito, balita pa to lang. Sabi ni Remulla, we surrendered an individual to the ICC. We did not surrender as a country. Okay. Bakit mahalaga to? Bakit mahalaga tong chika na to? Okay. Mahalaga ang chika na to. Ay, ano ko kay Maharlika. Bakit mahalaga ang chika na to? Kasi, pinagugulo ni DOJ Secretary Remulla yung discussion. We did not surrender as a country. We surrendered an individual.
Okay, tapos diniscuss niya yung jurisdiction ng ICC. Tama naman siya. Ang jurisdiction ng ICC, ang nililitis doon, tao. Okay? Pero mali yung sinasabi niya na ang jurisdiction ng ICC is over sa tao lang. Mali yun. Okay? Ang jurisdiction ng ICC, dalawa ang basihan. Okay? In general. Okay, the general rule is territoriality-based jurisdiction at nationality-based jurisdiction. Pero yung parehong yan, nag-uugat yan sa fact na ang bansa ay under ng jurisdiction ng ICC. Nagets nyo na. So, ibig sabihin ng territoriality-based jurisdiction, kung ang krimen na nakapaloob doon sa Rome Statute ay nangyari sa teritoryo ng isang bansa na member ng ICC, may jurisdiction sila. Kung ang krimen ay ginawa ng isang national ng isang bansa na member ng ICC, may jurisdiction din sila doon sa situation na yon. Okay. Now, ginulo-gulo na ni John Vic Remulla ang mga ang discussion. Ito ang, alam mo, sa mga law student, no? Ito natutunan namin sa Leiden. Nung nag-aaral ako dyan kasi ng international law. Gumawa kayo ng flowchart. para hindi ganun-ganon yung, simple lang naman ang batas. Para yung flowchart. Yes and no. Meron yung flow. Okay. So, hindi mo pwedeng sabihin, kung walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, ibig sabihin, walang jurisdiction siya sa kahit sinong individual na nasa Pilipinas unless na yung gumawa ng krimen na yon is nationality na isang bansa na may jurisdiction, na member state ng ICC. Na-gets ninyo? So, ewan ko, ang sakit sa ulo ni John Vic Remulla. Ngayon, yung sinasabi mo na may jurisdiction sa individual, kaya mo sinurrender, hindi nga po pwede yun. Kailangan, ikaw muna is under ng jurisdiction. Pwede mong isurrender voluntarily, kahit wala ka sa jurisdiction. Pwede naman yon. Or pwede ka mapasa ilalim ng jurisdiction kung merong UN Security Council resolution na nag-authorize sa ICC prosecutor to investigate a situation. Okay. Now, napakamaselan na usapin itong jurisdiction, and I believe na i-raise ulit ito ng lawyer ni PRRD as they said na ita-challenge nila yung jurisdiction. Bakit? Okay? Bakit? Kasi unang-una, hindi unanimous yung ICC judges doon sa issue ng jurisdiction nung nag-decide sila. I think that was in 2023 or earlier than 2023. I can't remember the exact year. Okay, bakit ba sa limuot yung jurisdiction na yan? Yung jurisdictional issue na yan. Okay. Ganito yan, ipopost ko lang yung sinabi ko para hindi ako mawala. Okay. Kasi, di ba hindi sila unanimous, yung mga judges. So, 5 yung judge doon, 2 ay nagkaroon ng dissenting opinion. Okay. Bakit? Bakit kamo? Ano ang kanilang argument? At yung argument nila nakakatuwa kasi they based it on the analysis ng dati kong professor sa international jurisprudence. Okay. So, nakita ko yung pangalan niya, professor ko to sa international jurisprudence sa Leiden. So, alam ko yung argument na yon. Ngayon, ang issue ganito. Kailan nagkakaroon ng jurisdiction yung korte? Nagigets nyo? Ito yung nuance. Kailan nagkakaroon ng jurisdiction yung korte? Ito ba ay
Nagkaroon ba ng jurisdiction ng korte noong nakatanggap ng communication yung ICC prosecutor or nung nagpahiwatig siya na mag-i-investigate siya, na humiling siya sa korte na magkaroon ng authorization na mag-investigate. So, yon ang issue. Or, ang nagkakaroon lang ba ng jurisdiction kung ang korte ay nag-exercise na ng jurisdiction. So, ang tanong, kailan ini-exercise yung jurisdiction? Okay? Sabi nung judge, nag-in-exercise yung jurisdiction nung inauthorize mo na yung prosecutor na mag-investigate. Kaya yung dalawang judge, nag-dissent sila. Bakit kamo? Bakit kamo? Okay, eto. Pinaliwanag ko na to sa aking Facebook para makita nyo yung paliwanag. Bakit? Ay, ba yan? Okay. Bakit? Kasi ito, ang timeline is everything. Okay. Umalis ang Pilipinas sa ICC 2018. Ang effectivity kasi ng withdrawal, 1 year after. So, naging effective siya March 17, 2019. Okay. Yung ICC prosecutor, nag-request siya ng authorization to investigate sa korte ng May 24, 2021. Okay. So that is already 2 years after, wala na yung Pilipinas. Ngayon, yung korte, inauthorize niya yung investigation ng September 15, 2021. So, ibig sabihin, wala na. Wala na eh. Umalis na. Okay? So ngayon, yung majority opinion, yung 5 yung judge na nag-discuss nito eh. So yung 3, nandun sila sa interpretation na may jurisdiction during when the crimes were committed. So, masalimuot pa ito. Itutuloy pa yung question ng jurisdiction kasi this is not fully settled. Lalo na kung ang judges ay hindi unanimous. So, pwede pa tong ma-reverse. Actually, kahit nga unanimous yung mga judges, nare-reverse pa rin yung decision eh, afterwards sa appeal. Okay. So, ngayon, ang pinakamalaki dito is, ano ba yung prosecutor? Ang prosecutor ba ay ang korte? Okay? Kasi ang sinasabi daw na nag-exercise ng jurisdiction, ibig sabihin nag-exercise ng jurisdiction, ay ang korte. Ang korte, nag-exercise lang siya ng jurisdiction pag dumating na sa kanya yung asunto or yung request for investigation, doon pa lang siya mag-exercise ng jurisdiction. So, ngayon, ang sabi, ang key point kasi dyan sa sinabi nila is, ang pinaka-basic na condition ay miyembro ba ng ICC yung bansa? Okay. Hindi kung kailan nangyari ang krimen. Yun ang sinabi ng mga judges nag-dissent noong dinidesisyonan niyang jurisdiction. Ngayon, kailangan daw, sabi ng mga judges na nag-dissent, kailangan yung condition na yon ay present, member yung bansa, at the moment na yung korte ay mag-decide na i-exercise niya yung kanyang power. Nagigets niyo ba ibig sabihin? Ha? Nagigets niyo ba ibig sabihin? So, kasi hindi po pwede daw na yung jurisdiction is in the abstract. Okay, ang tanong is kailan nagkaroon ng jurisdiction? Ito yung in-exercise mo yung jurisdiction mo. Diba? Kailan niya in-exercise? In-exercise niya 2 years after, tapos na, wala na yung Pilipinas. So, paano ka ngayon nagkaroon ng jurisdiction? Yun ang tanong. Ano yung basihan ng pag-exercise mo ng jurisdiction kung at the moment na sinabi mo may jurisdiction ka, wala na yung estado, wala na yung Pilipinas. So 2 yung nag-dissent, 3 yung nagsabing may jurisdiction. Kaya, tuloy pa yung laban yan. Kasi hindi sila unanimous. Okay? So ngayon,
ang prosecutor kasi hindi korte. Okay? Ang nag-exercise ng jurisdiction ay yung korte. At yun na nga, ang sabi ng mga judges ng nag-dissent, nag-exercise lang kayo ng jurisdiction after yung Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC. So, ano yung basihan ng jurisdiction ninyo? Ngayon, pwedeng sasabihin ng kalaban na ang basihan is yung krimen is nangyari nung ang Pilipinas ay miyembro pa ng ICC. Pero sabi nga ng mga judges na nag-dissent, and I agree with this kasi nung diniscuss kasi sa amin to ng professor ko ng international jurisprudence, hindi po pwede yun. Kasi ang jurisdiction ay hindi ito in the abstract. Okay? Ang jurisdiction, kailan ito na, ang key question dyan is kailan natitrigger ang jurisdiction ng korte. So, ibig mo man sabihin, pag may nagpadala lang ng sulat, ng email, sa ICC prosecutor, may jurisdiction na yung korte. So, hindi ba nga, kaya nga yung ICC prosecutor, humihiling pa ng authorization to investigate. Okay? Humihiling pa siya ng authorization to investigate. Kasi, yung investigation na yun ay pag-exercise na ng jurisdiction. Pag nabigyan ka ng authorization to investigate. Ang problema, according to the judges na nag-dissent, nagbigay ka ng authorization to investigate 2 years na wala na ang Pilipinas sa ICC. So, ano yung basihan mo ngayon ng pag-exercise mo ng jurisdiction? Wala na nga yung miyembro 2 years after ka palang nag-decide na may jurisdiction ka. Nagets nyo? Kaya masalimuot pa ito. No? Matindi ang argumentation dito. And I believe a lot of international law lawyers and students would like to have clarification dito. Kasi napaka-importanting issue yung jurisdiction, lalo na yung mga bansa. Okay? Ngayon, kung ibabalik na naman ni John Vic na ang jurisdiction ng ICC ay sa individual at hindi sa bansa, yes, hindi po yung bansa ang dinidemanda. Ang dinidemanda ay tao. Magkaiba po yon. Pero, ang jurisdiction ng ICC ay nakaangkla sa pagiging miyembro ng isang bansa ng ICC. Ngayon, there are other exceptional circumstances, like for example, yung bansa hindi miyembro pero nag-volunteer siya na isuplong na lang sa ICC yung situation sa bansa niya, or merong UN Security Council resolution na itong bansa na to, hindi to member ng ICC, pero paimbestigahan natin to sa ICC. That is within the power of the UN Security Council. Now, kaya magulo yung ginagawa ni John Vic. Malinaw na nga malinaw yung policy ng gobyerno, wala kayong jurisdiction. Hindi mo pa pwedeng sabihin wala silang jurisdiction sa Pilipinas pero may jurisdiction sila sa Pilipino. It doesn't match. Kung may jurisdiction sila sa Pilipino, yung Pilipino dapat is yung bansa niya miyembro ng ICC. O ginawa niya yung krimen sa isang lugar na sa isang bansa na yung bansa na yun ay miyembro ng ICC. Kaya nga, sir, gumawa kayo ng flowchart minsan. Parang hindi kayo nagkakabulbul ganyan. Bulbul na. Gets nyo? Okay. Ngayon naman, itong si DOJ Secretary, Diyos ko naman, nag-refer na naman dun sa RA. RA kuning-kuning. Okay. Kasi nga, naano na sila dun sa Article 59. Gusto na nilang lusutan yung Article 59 kung ano-ano nung pinagsasabi nila. Okay. Ngayon, ito na yung favorite nila. Paulit-ulit nila ito. Na yung RA, asa na yung ano ko? Yung RA 9851. Okay, RA 9851. Yung RA 9851, yan yung Philippine Act on Crimes Against Humanity, Hechos Garbanzos.
Okay. Ngayon, nagdepende daw sila sa Section 17. Okay. Kasi meron doon linya, ito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. If another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime, instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Ngayon, yeah, tama. Yan ang nakalagay sa batas. Hindi naman to obligatory eh. May ang sinabi. Ibig sabihin, may discretion. Sino ngayon yung may discretion na gagawin ito? Okay? At ang nakalimutan nila dito is yung condition. Pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So ano yung applicable extradition laws and treaties sa pag-surrender ninyo? Yan dapat ang ipaliwanag ninyo kasi yan ang condition eh, pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Yung pag-surrender ninyo dapat pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So babalik ulit tayo sa Article 59. Kasi yan lang naman yung applicable treaty. Kasi it's an ICC warrant. ICC warrant is issued under the mandate, under the rules of the ICC treaty. Now, even the surrender is governed by the ICC treaty. Ito na yung assuming for the sake of argument na may jurisdiction pa ang ICC. Okay. So, babalik ngayon tayo sa usapin na may judicial review. Kasi before someone is extradited, a suspect would have to go through judicial review under Philippine law. Did it happen? Ngayon, kung if pursuant to a treaty, what treaty applies? And then yung Rome Statute, yung ICC statute, therefore, Article 59 applies. And you have to present before a competent judicial authority yung suspect, si Digo. Hindi nyo nga ginawa, di ba nga nagmamadali kayo? Dahil nga itong sabi ni Tory, meron daw regulatory period. At just, wala namang period ang nakalagay sa ICC statute eh. Na, okay, pag aresto mo, dali mo na yan dito within 24 hours. Wala namang ganun. Ang sinabi sa ICC, arrest proceedings, after mong arestuhin, iaharap mo sa korte. Okay. Ang nakakaloka pa kasi, itong si Clavano, sana pwede nang mag-play yung video. May reason sila kung bakit nila hindi hinalap, kung bakit sila ang nagsilbing competent judicial authority. Jay Remulla, etong sinabi ni ASEC Nico Clavano, March 13th. May tinatawag po na competent judicial authority kung saan siya mismo ang mag-test na yung buong proseso po na dinaanan ng arrest ay tama. Ito po ay hawak-hawak ko po yung ating rule, Article 59, na kailangan dalhin no, yung person. Ano na nangyari? Ano na nangyari? I-refresh ko nga. Ano na nangyayari sa iyo, Miko Clavano? Bakit parang hinaharang tayo ngayon na ma-play ang kanilang mga sinasabi? Kasi kakaiba to, no? Kakaibang klaseng nilalang. Okay, i-play uli natin. Asa na si Miko Clavano? Okay, Miko Clavano, again. Jay Remulla, etong sinabi ni ASEC Nico Clavano. Anyway, may sinabi pa kasi siya dito, si Miko Clavano, na kung ihaharap mo daw ito sa hukom, sa West,
yung judge daw, paano daw niya ma-assess? Wala naman daw siya dun sa pangyayari. Hindi siya witness sa nangyari. Ano ba to? So, hindi na lang daw nila hinarap sa huwes. Sila na yung nagsilbi na competent judicial authority kasi ang huwes naman daw, wala naman doon sa pangyayari. So, paano niya i-assess kung tama yung proseso? Miko, buti na lang gwapo ka. At sana, pangkabayo. Dahil kung gwapo ka lang, tapos hindi pangkabayo, tapos ganyan yung utak mo, wag na lang. Hindi ko kinaya. Panoorin niyo yung video na yon sa isa niyang interview. Sila na raw nagsilbing competent judicial authority kasi ang judge daw, wala naman daw doon. Paano, hindi niya na-witness yung pangyayari. So, paano niya ma-assess kung proper yung pag-arrest? Miko, saan ka natutong law school na dapat yung judge ay witness dun sa pangyayari para ma-assess niya? Ano to? Guys, saan kinukuha itong mga taong to na yung dapat yung judge ay witness dun sa pag-aresto para ma-assess niya ng tama? Hindi ko comedy, di ba? Bubble gang. So, yun na nga. Hindi po namin kasalanan kung natatawa sa inyong mga tao at pinagtatawanan kayo dahil kayo nagbibigay sa amin ng comedy material. Kaya nga, yung fake news at disinformation, hindi ba dapat itong i-invite ng TRICOM? Dahil sila yung puro fake. Kaya imagine, in-interview ko na, ito na yung sinabi mo, nung interview mo, pagdating mo ng Senate, iba na naman yung sinabi mo. Okay, ito na pinakamaganda. Okay, kasi nga 'di ba sinabi nila kailangan natin mag-comply sa Interpol, Emerald, ganyan. Ngayon, yung DOJ, meron ngayon siyang pinagdadaanan. Kasi napakabilis mong ipaalisin ng Pilipino sa Pilipinas. Pero ang maganda dyan, nadagukan ngayon sila ng East Timor. Naalala niyo si Teves. Si Teves ay nasa East Timor. Ngayon, nag-request sila na extradite ng East Timor si Teves pabalik ng Pilipinas. Kasi nga may warrant of arrest. So recently, yung Court of Appeals ng East Timor, sabi no. Oh. East Timor ng no? Be, yung East Timor, naging bansa lang yan 20 years ago. Ay, kailan ba? Ngayon lang, ngayong century lang. Yung East Timor, ang liit-liit ng East Timor na bansa. Kailan lang naging bansa yung East Timor? Sinabihan ka ng no? May warrant of arrest nga. May red notice pa sa Interpol, si Teves. May warrant of arrest mula sa Pilipinas. Yung Court of Appeals ng East Timor, sabi sa Pilipinas, no. Kasi ito ang pinakamalala. Naalala niyo si Alice Go. Di ba si Alice Go daw tumakasunda ng Malaysia? Yung DOJ, sabi, kailangan daw nila ng information wala Malaysia.
ayaw daw magbigay ng information ng Malaysia tungkol kay Alice Go. I think you should get the message. Pero yung Pilipinas, yung dating Pangulo ng Bansa, dating Commander-in-Chief, kailangan daw mapaalis na ng bansa sa madaling panahon. Bakit ka nagmamadali? Habol mo, nandiyan lang naman yung, meron pa siyang, ano sabi ni Tori, may window period. Anong window period? Wala naman nakalagay sa ICC statute na may window period. Di, ang importante, na-aresto mo. Na-aresto mo, di ba? O, pagkatapos mo arestuhin, iharap mo sa competent judicial authority. Yung competent judicial authority na yung magde-decide. Hindi ba? From then on. Ganun po yun. Pero kayo, hindi nyo na malaman kung anong gagawin ninyo. Una, nag-claim kayo na kayo competent judicial authority. May core group. Tapos ngayon, walang core group. Walang core group na. Si Anyo nag-deny na. Tapos, itong dati, nagsabi kayo na ang korte sa Netherlands, ang Dutch court, mag-a-assess ng proper process. I think alam natin kung sinong nanloloko ng tao. Ang problema kasi dito, huli na eh. Huli na, wag nang lumusot. Tapos na. The masquerade is over. Mulat na ang mga Pilipino. At yung Senate hearing is nagpapatunay lamang kung ano ang gagawin ninyo para magsinungaling sa bayan. Ang problema ko nga lang, diyan sa Senate hearing na yan, ay bakit hindi kayo nagsa-cite in contempt? Alam nyo nang niloloko kayo. Bakit pag ordinary citizen, gusto ninyong ikulong kaagad. I-contempt pag hindi nyo nagustuhan ng sagot. Pero itong mga taong nasa kapangyarihan ay hindi nyo ma-contempt. So nakikita nyo na bulok ang inyong sistema. Okay yung Senate hearing, may mga lumabas na funny bits, comedy. Pero ba't hindi nyo sila ma-contempt? Alam nyo nagsisinungaling, niloloko na kayo. Pero hindi nyo ma-contempt. Bakit pag ordinaryong Pilipino, kino-contempt ninyo? Halatang halata na kayo ay nagsasabwatan. Kaya, maniniwala lang talaga ako fully dyan sa Senate hearing na yan. Kung i-contempt ninyo yung mga nagsisinungaling, pwede ba nasabihan ka na figurative? Figurative na competent judicial authority? What does that mean? Pwede ba namin sabihin na figurative din po ang ano? Pwede ba namin sabihin na figurative din po pag sinabi po namin na may sinabi kami na seditious? Pwede ba yon? Ganun na lang? Anyway, so, ayun lang ang masasabi ko dyan sa Senate hearing, no? Meron pang isa, lastly na to, itong GMA News. Kita kung gaano nila iniikot-ikot ang utak ng mga Pilipino na parang kulangot, itong GMA News. Meron daw balita ang GMA News, correct me if I'm wrong, na meron daw silang credible source na sinabi na si Digong daw ay nag-apply ng political asylum sa China para umiwas ng ICC warrant. Ilang beses daw nag-apply, ilang beses daw na-deny. Hindi naman nila mapakita yung credible source. Ang masasabi ko lang ganito, hindi nyo po kailangang mag-apply ng political asylum para hindi ma-serve ang warrant sa inyo ng ICC. Isang bansa lang po ngayon ang current member ng ICC sa ASEAN. Ito ay Cambodia. Yung East Timor, member siya ng ICC pero hindi pa sila member ng ASEAN.
Ang ICC warrant, effective lang po ito sa member state or kung gusto nung non-member state na iserve. Pero most probably, hindi yan isi-serve ng non-member state kasi nga non-member nga sila. Kaya walang effect. Hindi kailangan mag-apply ng political asylum. Ang Malaysia, hindi po ito na member ng ICC at hindi niya isi-serve yung ICC warrant kasi nga hindi siya member. Ang kailangan lang gawin ni Digong ay mag-rent ng speedboat mula sa Davao City papuntang Sabah. Hindi nyo na siya mahuhuli. Ganun lang kasimple yun. Naintindihan nyo na hindi mo kailangan mag-apply ng political asylum. You only need to be in a country that is a non-member state. Ngayon, kahit iserve mo yan sa Malaysia, dadaan yan sa korte ng Malaysia kung legal ba yan na pwedeng isurrender ng Malaysia. Nagigets din nyo na. Kaso si Digong, hindi niya nga ginawa. Yun actually yung pinakamabilis. From Davao, sumakay ka ng speedboat, pumunta ka ng Sabah. Napakalapit ng Sabah sa Mindanao. Bakit kailangan pumunta ng China? Ang ginawa ng Digong, di ba dumiretso nga siya ng NAIA? Kung umiiwas yung matanda, di dapat pala dumiretso na lang siya ng Davao. Hinarap kayo, bumaba siya. Diyan mismo. Yung ba umiiwas? Hindi totoo na nag-apply si Digong ng political asylum sa China dahil wala pong political asylum. Hindi po nagbibigay ng political asylum ang China. No, they don't. Alam niyo po ba na ang last time na nagbigay ng political asylum ang China ay 1979. Hindi nga sila nagbibigay. Kaya hindi siya nagbibigay ng political asylum. For political reasons. Since 1979, hindi nag-grant ang China. Very, 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 very rare. Dahil ang China, ayaw niya ng mga ganyang gulo. Kaya yung sinasabi niyang na-reject, hindi nga nag-apply. Paano marireject? And since 1979, hindi nagbibigay ng political asylum ang China. At kung gustong umiwas ni Digong sa ICC warrant, ang kailangan lang gawin ni Digong ay ride a boat to Sabah, Malaysia. Because Malaysia is not a member of ICC. And therefore, the arrest warrant cannot be served there. Unless, of course, isuko ng Malaysia, no? Pero dadaan pa yan sa korte ng Malaysia. Because that is the proper process. Ngayon, kayong mga media, yung ginagawa nyo ngayon, in conclusion, yung ginagawa nyo ngayon is the same mistake the American mainstream media were doing. That's why Donald Trump got reelected. It's the same thing. So yun lang po. Maraming salamat. At maraming salamat at mga nagpadala ng tip. And mabuhay po tayong lahat. At huwag po kayong magpapaikot-ikot sa GMA. Alam nyo, marami sa kayo nagtatanong sa akin sa comment, sus, paano itong ganito? Mga be, yung mga tanong ninyo, kailangan lang ng common sense. Hindi nyo kailangan, ang dami ninyong tanong na nasasagot ng common sense. Gamitin nyo muna yung common sense ninyo. Pag hindi effective ang common sense, kayo mag-escalate into more substantive explanation. But a lot of things in life can be answered by common sense. Gamitin nyo yung sentido común. Okay? Ako, simple lang ang posisyon ko. Ako ay Duterte supporter. Pero, kung lilitisin si Digong, wala akong pakialam. Pero dapat siya litisin ng isang Pilipino prosecutor sa isang Pilipino na korte
sesentensyahan ng Pilipino judge, at kung ikukulong man siya sa kulungan sa Pilipinas. Bakit? Dahil ang Pilipinas, ang mga Pilipino, ang dapat ang siyang magpapasya kung ano ang dapat kakahinatnan ng mga taong sinasabi nilang gumawa ng krimen sa Pilipinas. Yun lang. Ito mga kampits kung ano-anong bale-bale-balento. Common sense. Gumawa ka ng krimen sa Pilipinas, dapat Filipino prosecutor, Filipino judge, Filipino court, Filipino jail. Simple. Bakit? Dahil yan ay nakaangkla sa tinatawag na self-determination. Nagbuwis ng buhay, dugo, pawis, pagod ang ating mga ninuno para makamtan natin ang tinatawag na self-determination. Ang ginawa ninyo kay Digong ay isang malaking insulto sa mga sakripisyo ng ating mga ninuno. Ibinigay ninyo ang isang Pilipino sa isang banyaga. Yan ang hindi ko matatanggap. Dahil yan ang isang malaking insulto sa sakripisyo ng ating mga ninuno. Maraming salamat po at magandang gabi. This is for the motherland. I am